Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa Luzon. Mula sa Lawag Technical Briefing, isinagawa para sa mga benepisyaryo ng Cash for Work program sa Vintar, Ilocos Norte. Ang detalye ng balitang ito mula kay Rani Dorilag. Naangay ti technical briefing para kadagiti 832 a beneficiaryo ti Cash for Work program iti iliti Vintar. Dedikit baben iti suporta ti gobyerno provincial, ken iti Provincial Agriculture Office, ken iti panangiwanwan ti Department of Social Welfare and Development, ken iti Municipal Agriculture Office iti nasa Ugaili. May naikpay lang idiretoy kadagiti manlalon agraman dagiti pamilyada an apektaran ti dadalapos ti Bagyo Egay ken Guring iti napalabas sa tawen. Segon iti Office of the Vintar Mayor, agbalor ti programa iti nasarok 50.7 milyon na pisos sa nakiddaw ni Governor Matthew Marcos Manotok. May palagip ngay munan ang nakaawat ti 4,350 pesos para iti sa ngapulong aldaw apan nagtrabaho dagiti beneficiaryo ti Cash for Work program dito probinsya Itay, Calabes. Manipod dito Radyo Pilipinas Lawag, Rani Dorilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Rani mula sa Lawag. Dumako naman tayo sa Agoo, Northern Luzon Command Police Regional Office 1, LGU at civil society organizations nagsanib puwersa para sa Community Outreach Program sa Burgos, La Union. Ang detalye ng balitang ito mula kay Albert Kawile. Babaan ti pinagbinulig ti LGU Burgos, Madam Obawang Police Regional Office 1, Regional Mobile Force Battalion 1, Sangguniang Kabataan ti Burgos, La Union, ken Banwar ti La Union Eagles Club. Nangisayang ka ti Community Outreach Program ti Northern Luzon Command, the Armed Forces of the Philippines, Babaan ti First Civil Relations Group sa Jay Barangay New Poblacion, Burgos, La Union, idi Calabas. Nairanta ti ganuan, amang pasayaat ti panakaypaay kadagiti kangrona na serbisyo, mangitando ti panagkaykaysa ken panagturaas ti ekonomiya, babaan ti panangipaay kadagiti nasga nakasapulan ken panangipaset kadagiti makapabilag nga aktibidad. Karaman ti nasawang aktibidad ti panakaywaras kadagiti tsinelas ken panakaysayang kat iti libre panagpukis para iti nasurok sa gasot abo marangay ti New Poblacion. Nangisayang kat pa iti grupo kadagiti paayayam anang pataod iti espiritu ti panagkakadwa ken rag-o kadagiti nakipaset. Agserbi ti Community Outreach Program akas pagarigan ti dedikasyon dagiti nangorganisar kastamat dagiti masiknan amang itag-ay kadagiti komunidad ken mangipaay ti positibo nga epekto ti biag dagiti umili. Manipod RP Ago, Albert Kawile para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat Albert, yan ang ulat mula sa Agoo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Borongan, Eastern Samar, nakapagtala ng 35.6% na poverty incidence sa unang semestre ng 2023. 7 sa 20 pamilya mahirap ayon sa Philippine Statistics Authority. Ang detalye ng balitang ito mula kay Pen Pomida. 7 kada 20 nga mga pamilya ha Eastern Samar inahitala nga pobre nga pamilya o may da 35.6% poverty incidence. Ininbase ang resulta han first semester han 2023 Family Income and Expenditure Survey ginbuhat han July 2023 para han period January nga da June 2023. Hapakighimang raw han Radyo Pilipinas ginsabi ni PSA Eastern Samar Statistical Specialist Susana Mosco 7 ha 20 nga mga pamilya in may da income nga ubusan poverty threshold.
food o ang kantidad kinahanglan nito sa nga pamilya para mapalitan basic food nga non-food needs. Ang poverty incidence sa mga pamilya ng iba nga probinsya Region 8, Habiliran 13.2%, Leyte 22.7%, Northern Samar 27.5%, Samar 35.8%, Southern Leyte 16.6%. Ang resultahan second semester 2023 Family Income and Expenditure Survey gindumarahan bulan ng Enero hindi nga tuig. Tikang Radyo Pilipinas Borongan inihipen pumida para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Pen. Yan ang ulat mula sa Borongan. Samantala, dumako naman tayo sa Sogod. 2 miyembro ng New People's Army patay sa engkwentro sa Albuera, Leyte. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ria Mikate. Patay ang duwa ka individual gagituhang miyembro sa New People's Army kon NPA sa enkwentro tali sa tropas sa gobyerno sa bukirang bahin sa Barangay Tinag-an, Albuera, Leyte nitong Sabado sa buntag Pebrero 10. Sa impormasyon na nakuha sa Radyo Pilipinas gikan sa 802nd Infantry Police Brigade, 8th Infantry Division, Philippine Army, nahitabo ang enkwentro tali sa mga NPA o mga sakop sa 93rd Infantry Bantay Kapayapaan Battalion, mga 7:23 sa buntag. Gilang duha ka high value target nga sila Rolando Caballera, taga Barangay Luneta, La Paz, Leyte, ug Crespolo Agunos Jr., taga Barangay Rizal, Canangal, Leyte. Gikataho nga nakadawat og balik-balik kay impormasyon ang mga sundalo kabahin sa presensya sa mga armado nga gituuhang mga sakop sa komunistang grupo nga nagpaygahan og extortion activities. Midagan og 15 ka minutos nga sinukliay sa bala di inakuha sa mga sundalo ang duha ka M16 rifles ug usa ka kalibreng .45 nga pistol. Ang masayran nga walay naangol sa bahin sa militar. Gikan sa Radyo Pilipinas sugod kini si Ria Mikati alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Ria mula dyan sa Sogod. Yan naman po ang kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Dumako tayo ngayon sa rehiyon ng Mindanao mula sa Cagayan de Oro. Isang miyembro ng Communist Terrorist Group patay sa naganap na engkwentro sa Balingasag, Misamis Oriental. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kokoy Medina. Patay ang usa ka miyembro sa Communist Terrorist Group sa hitubong engkwentro tali sa rebuilding grupo o masundalo sa 58 IB diadto Pebrero 11 ni kasamtangang tuig sa sitio Kayagan, Barangay Quezon Heights sa Balingasag, Misamis Oriental sa may alas 6 ang taknas gabi. Nagka-engkwentro ang mga sundalo og dili mominos na pulo ka masakop sa rebuilding grupo sa SRSDG MTJ North Central Mindanao Regional Command. Ang namatay nga NPA na ilas pangalang Miguel Sereno alias Iman o sa squad leader o sa kasamtangan ang patayng lawas ni Sereno ana gipahimutang sa Lopez Funeral Homes sa Balingasag, Misamis Oriental. Nakuha usab sa mga sundalo ang usa ka engram, usa ka detonating cord og blasting cap og mga personal nga mga gamit. Nagpaabot og pasubo si Lieutenant Colonel Christian Oy, commanding officer sa 58 IB ngadto sa pamilya sa namatay nga sakop sa NPA og nanawagan sa katawhan nga itaho gilayon sa otoridad kung adunay presensya sa mga NPA sa ilhang komunidad. Gikan din sa Radyo Pilipinas Cagayan de Oro, kini si Kokoy Medina alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Kokoy. Yan ang ulat mula sa Cagayan de Oro. Dumako naman tayo sa Zamboanga. 101st Infantry Brigade nakipag-ugnayan sa International Committee of Red Cross o ICRC sa pagsasagawa ng 5 araw na Basic Trauma First Aid Training para sa mga sundalo. Ang detalye ng balitang ito mula kay Bless Eboyan.
Nakighiusa ang 101st Infantry Brigade sa International Committee of Red Cross con ICRC sa pagpanguna og 5 ka adlaw nga basic trauma first aid training. Gipahigayon kini sa 18th Infantry Battalion sa Barangay Campo 1, Lamitan City, Basilan nga gitambungan og 25 ka mga representante gumikan sa nagkalain-lain nga batalyon ilalom sa 101st Infantry Brigade nga nag-operate sa probinsya sa Basilan. Sa ikaupat nga adlaw sa training ning duaw si 101st Infantry Brigade Brigadier General Alvin Luzon kung asa nahimutang ang aktibidad aron maghatag sa iyang mensahe sa mga sundalong partisipante. Gibutyag niini nga pinaagi sa nahitabong training makabaton og sakto ug dugang nga kahibalo ang mga sundalo samot na sa pag-apply sa first aid sa panahon sa panginahanglanon. Matod pa niya dako usab ang tabang niining training aron makahatag og tarong nga serbisyo sa tanang residente sa probinsya sa Basilan, labi na sa deployment sa humanitarian assistance and disaster relief operations. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Blas Iboyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Bless. Yan ang ulat mula sa Zamboanga at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ang ating regional news para sa araw na ito. Kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas.